Okay guys, here's a sample of a free web hosting na pwede nyo gamitin para yung mga website na kine-create nyo sa local host ay maging visible sa public via the World Wide Web. So, ang kailangan nyo unang gawin ay humanap ng magandang web hosting na may support for MySQL. At dapat meron din siyang FTP capability para ma-upload nyo yung mga files from your local host through papunta dun sa inyong web server. So far, isa sa magandang free web hosting na nakita ko is a website called www.000webhost.com. That is correct. Number 0 tong mga to. So, meron siyang support for MySQL databases. Meron siyang 5 add-on domains and 2 subdomains. Tapos, meron din siyang FTP account na kasama. Ano pa, meron siyang PHP. Meron din siyang capability to create webmails and SMTP server, which is very important din. And, ayan, meron siyang password protect directory. So, for a starter, pwede nyo na itong gawin. And then later on, meron silang $4.84 per month para sa premium hosting. And what's good about this is meron siyang 1.5 gigabytes na disk space. Tapos yung data transfer, pwede kayong maglagay ng 100 gigabytes per month. Yan yung inyong traffic na pwedeng i-accommodate ng inyong pre-website. And later on, kung meron kayong premium hosting, merong unlimited disk space transfer and lahat pa ng, and what more, 99.5%, 99.9% yung uptime, meaning to say na 0.01% lang or 0.1% lang yung chance na mag-down ang inyong website. So, for now, anong kailangan nyo lang gawin is click order now. For free web hosting, magiging subdomain lang kayo. Meaning to say, meron na siyang sariling domain name. Makiki-domain na lang kayo. So, what you're gonna do is, create kayo dito sa free subdomain. So, ang ang gusto nyong name ay heroes.herobo. Pangit, diba? Gawin na lang natin pangalan. So, okay, tapos email address. Kailangan ang email address na ilalagay mo dito ay valid. Kasi, magsasend siya sa email mo ng activation link. So, lagay mo yung name mo, your email, password, and then type again. Tapos, ito na yung magiging pangalan ng website mo. So, in this case, www.christymagbanwa.herobo.com. So, yun na ang yung URL. So, itatype mo yan dito. Ayan. So, yun na yung magiging website. Pero, syempre, wala kang makikita dyan kasi ay wala pa naman yung laman, di ba? So, okay. For example, meron na kayong nagawa. So, punta kayo sa members area. Meron na kasi akong nagawa dito. Kasi guys, minsan it takes 24 hours para maging active yung subdomain. So, meron akong ginawa dito. Yun lang. Okay, submit. Okay, so meron ako nagawa dito, mabigkalindo.comer.com. So for now, pag kinlik mo yung aking website, wala pa yung laman. Diba? So, yan lang. Your website is up and running. Na-install na siya sa server pero wala pa siyang laman. So, ang kailangan nyo gawin is, punta muna kayo sa cPanel. Okay? So, madami kayong makikita dito. But, para rin tong PHP my admin, no? Pag tinignan nyo, ang una nyo kailangan gawin is MySQL. Yan. So, gawa kayo ng database name, username, password for MySQL. Kasi gagamitin nyo yan pag upload nyo ng inyong website. So, meron na akong database. Dito na. Tapos, ito yung host.
So, kailangan i-take note nyo yung mga information na yan. Kasi gagamitin nyo yan pag-upload ng inyong file. Next, what you need to do, go back. Kailangan i-set up nyo ang inyong FTP. FTP talaga yun. FTP. Okay, so view FTP details. Meron na yung preloaded na information such as host name, username, password. So, syempre yung password na yan, default yan eh. Hindi nyo pa alam kung ano yan. So, mag-change account password kayo para alam niyo yung password. Tapos, i-take note nyo pa rin kung ano yung mga information na nandyan. Next, what you need to do is get an FTP client, either Smart FTP or FileZilla. I think FileZilla is better in a way na ito pa lang kasi yung tinry ko gamitin. I have never tried SmartZilla before. So, download FileZilla client, all platforms. Okay, but hindi ko na kailangan talaga gawin yan. Pinapakita ko lang sa inyo, no? So, download nyo, click nyo to download. Tapos, i-install nyo lang like you would on a normal application. So, ito na siya. Nandito na siya sa akin. So, what you're gonna do is download the Joomla. Para sa akin, much better yung Joomla 2.5 sa ngayon. No? So, gawa ko dito ng folder for web server. Okay, so diyan ko extract yung aking Joomla 2.5. Oh my God. Open ako ng WinRAR. Okay. Kanina din-download ko na yung Joomla 2.5. So, I need to hanapin na yan. So, extract ko na lang tong lahat. Control A, extract to. Tapos, yung folder ko na for web server. Okay. So, while extracting, punta kayo sa FileZilla. So, host. Ano ba yung web host name ko? So, na-save ko na yan dito. Ayan. So, kailangan mo yung host name. So, balik ka dun sa web host mo. Ano ba yung host name mo? Ito, di ba? Copy. Paste. Username mo. Oops. Meron akong sinet na username. Ito. Password. Okay, then quick connect. Okay, yung port, magkakaroon na yun ng pre-assigned port. So, kung makikita mo dito, nag-error siya, no? Connection established. Okay. Not connected yet. Could not connect the server. Try natin ulit. Okay. Command pass. Ayaw, hindi siya makakonect. Okay, hindi ako makakonect. So, wag mo na yan. I'll figure out first. So, yun yung kailangan nyo gawin. No? So, for now, gawin nyo muna mag-create kayo ng free web host nyo dito. Assign your FTP and a MySQL information. Tapos, on my next tutorial, we'll figure out kung ano ba yung problema, bakit hindi ako makakonect. Okay?